Magandang gabi mga kababayan, at eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga may init na issue sa lipunan, lalong-lalo na po yung mga nangyayaring banatan. Warning shot dito sa Senado. Grabe ho ah. Alam nyo mga kababayan, naubos po ang tissue sa mga convenience store sa Pilipinas ngayon. Bakit ho kanyo? Iyak po ng iyak yung mga Duterte haters dahil po sa hindi ho nila naagaw ang kapangyarihan sa Senado. Nakaba! Buti nga sa inyo mga animal kayo. Hindi kasi itong nakaraang araw, kita nyo naman, di ba, yung nangyayari, bulong-bulungan, ha? Alam naman natin, umiyak yung minority, lalong-lalo na ho ito si Lacson at saka ito si Soto, yung mag-boyfriend na yun, ha? O, ulitin ko lang ha, pag mag-boyfriend, ibig sabihin hindi ho magjowa ha. Ibig sabihin po, magkaibigang lalaki, boyfriend. Okay? Etong dalawang mag-boyfriend na to, mukhang iyak ng iyak dahil nung mantakin mo ha, nilulusob na, inaatake na. O, nilusob na ng mga animal. Ang NBI, nilusob na itong Senado. And yet, etong si Soto, ang iyak niya sa social media ay, bakit ako binabato? Bakit nagagalit sa akin ng taong bayan? Alam mo bakit shock na shock sila dyan? Hindi, alam mo, ito simpleng ano lang ho ito paliwanag. Bakit shock na shock sila dyan? Kasi all along, akala nila tuwang-tuwa ang mga Pilipino sa kanila. Kasi alam mo, sabi ko sa inyo, sa social media po, yan, nagsa-social media po yung mga yan. Baka akala ninyo, hindi nagtitingin-tingin sa social media. Ang algorithm, yung lumalabas sa yung mga video o sa newsfeed mo, mga lumalabas sa iyo, ang tawag dyan, algorithm. Yung algorithm sa iyo, ang nilalabas dyan ay yung iyong mga pabor o yung mga gusto mo o yung mga pinanunood mo. So halimbawa, kung ikaw ay pinklawan at madalas kang manood sa kay Baklang Palsis o di kaya sa mga iba pang baklang ano dyan, tawag dito, yung analyst, yan at lalabas sa'yo. So akala mo, all along, tama ka. Kasi pare-pareho kayo ng nakikita at napapanood. Di ba? Kaya tuloy, feeling mo tama ka. Ako nga kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, kahit sa mga kasamahan ko sa Banatero, sinasabi ko, wag lang nyo panoorin yung kapwa ninyo vlogger na Duterte vlogger o Duterte vloggers, wag ganun. Dapat matuto tayong manood sa argumento ng iba para makita natin at bukas tayo, sino ba talaga ang tama? Ano ba ang kanilang argument? Ano ba yung kanilang pananaw? Dapat pinanunood natin yan. Ang problema dito sa mga senador natin, nakala nila tuwan-tuwa ang taong bayan sa kanila. The reality is, galit na ang taong bayan sa inyo. So, bantakin mo to si Soto, iyak ng iyak, nung nabato lang daw siya ng tubig, wala daw ginagawa yung mga pulis. Ang corny mo, Soto. Pero dahil nga po dyan, may tangkaho silang agawin muli ang Senado sa leadership ng Senado. At kitang-kita naman natin dahil doon, ladies and gentlemen, people in the house. Ito isipin mo na mabuti ito. Si Bato, inamin niya na. Noon pa lang, as a matter of fact, I was there when he was being interviewed by social media blogger na nasa labas ng Senado. I was there inside the room at nag-uusap kami. At sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Senado at napalusob siya sa Senado ay dahil sa gusto ng change of leadership. Ang bilang po kasi is majority. Ibig sabihin naman natin na majority, kailangan higit sa 12. Tama, mali. Kaya nga majority kasi 24 sila eh. So kung higit sa 12, ilan yun? 13. Ganun lang kasimple yun, di ba? Kasi minsan marami sa kababayan natin nalilito. Ano ba ibig sabihin niya majority? Ano ba ibig sabihin niya minority? Majority
ibig sabihin, kayo yung pinakamaraming boto. So sa inyo ngayon yung leadership ng Senado. Majority tawag dyan. Kung matatandaan natin, ang dating minority o yung team na nasa kila Cayetano, ilan lang ho sila. Wala ho dyan si Loren at yung dalawang magkapatid na Villar, nandun ho sa kabila. So kung lumipat man yung dalawa, yung magkapatid na Villar at saka si Loren, kulang pa rin. Ang mangyayari, 11 versus 11. Hindi, wait. Dali to ako. Kulang pa rin siya. Kaya kailangan yung presensya ni Bato. So kaya pumunta si Bato doon. Nakukuha nyo yung picture? So talagang deal breaker yung ginawa ni Bato para mabago ang Senate. Bakit? Dahil lang ba sa kapangyarihan? Hindi po. Ipaliwanag lang ho natin. Baka kasi akala ng iba dyan, agawan lang ito ng kapangyarihan. Hindi po. Kasi kung makikita natin, ang pinaka-pinustrate ng karamihan ng mga Pilipino, hindi lang po Duterte supporter ha. Ang frustration ng karamihang Pilipino sa Senado ay yung Blue Ribbon Committee wala pang konklusyon hanggang ngayon. ICI nag-conclude na lahat po ng nakikita nating demandahang nagaganap tumuturo kay Romualdez. Pero ang Senado, wala. Walang ending. At ang ending pa, gusto pa pumirma nito ni Lacson at nagmamagaling din ito si Soto na papirmahin ng partial report ng Blue Ribbon. So, isa yan sa mga kinagagalit ng mga Pilipino. Dahil habang tayo, we all know, lahat na ng Pilipino, alam na kung sino ang mastermind ng flood control controversy na ito. And yet, etong si Lacson, parang kumukuya-kuya-kuy lang. Wala na nga tayong makitang hustisya. Kasi pinilit nilang patayin yung apoy. Paano? Unti-unti, pinagbintangan si Escudero, pinagbintangan si Revilla, baka malay mo mapatay na yung apoy. Yun yung iniisip nila eh. Pag ito mga to, nabintangan natin, nakulong pa natin si Revilla, mapapatay na nito apoy. Hindi nangyari yun. Palpak sila doon sa propaganda na yun. Ano nangyari yan? Hinihingi pa ng taong bayan ang ulo ni Romualdez at ni Marcos. Bakit? Kasi it's really obvious, hindi naman mangyayari yung ghost flood control without the leadership of the Congress or the House and the leadership, the implementer, which is the President. Hanggang nagkaroon na ng bolilyaso, meron pang sumingit pa yung issue ng extortion, di umano ni Franco Mabanta at ng PGMN, hanggang akala nila matatapawan na itong mga pangyayari na ito. Wala. Hindi ho na yung tao nagagalit pa rin sa Senado kasi yun yung inaasahan eh. Yun po talaga ang dahilan kung bakit si Bato nag-appear sa Senate. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot
lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa